Kamusta mga paps, mga idol? Maraming salamat sa pagbisita ninyo sa aking channel. Itong video na ito, isi-share ko sa inyo yung Microbike MX250 na nabili ko noong July 2023. Bali, itong model na ito ay second version na siya. Yung nauna kasi naka full Navi tire at naka open muffler. Ito ay naka dual sport na 60-40, 60% na on road and then 40% off road. Explain ko mamaya sa video. Pagpasensya nyo na kung medyo mahina yung yung pagkakasalita ko dun sa video kasi medyo nahihiya pa ako sa mga kapitbahay namin dun sa court kasi yun ng subdivision namin. Anyways, yun, ibibigay ko rin yung presyo sa installment nung July 2023. Baka may changes na ngayon kasi ngayon ay February na ng 2024. Ngayon ko lang ito na i-upload. Mabilis na ikot lang doon sa motor at kung ano yung may expect ninyo. Then, ilalagay ko rin doon sa description at saka dito or dito, lalabas na lang yan, yung review ko for 6 months dun sa motor na ito at ano yung mga pros and cons at dapat ba kayong bumili. Dati nga pala meron akong Honda XR150 at Rusi KRY 200 at yun, so proceed na tayo. So, ang motor na ito ay nabili ko dito sa amin, sa Antipolo, sa may ML Quezon, Microbike Motorcycles. At ito ang kanyang presyo, cash installment. Sa height ko na 5'7", magaan siya. Medyo tiptoe lang. 110 kg siya. Makikita mamaya sa specs. Pakipost nyo na lang para makita nyo kung ano-ano yung mga specs na nandito sa motor na ito. Ayan, so i-pause nyo na lang ito kung medyo kapusin kayo sa video para makita nyo yung mga technical na detalye ng motor na ito. Mahalaga rito is 108 kg siya, 250cc. Tayo nitong nabili kong Microbike MX250 2023 model. Ito yung bagong pinaka latest na model nila ngayon 2023. Bali naka dual sport na yung gulong harap likod pero 1821 pa rin yan. Dati kasi naka full Navi yan, tapos mamaya paparinig ko yung tambucho naka silencer na. Dati open pipe na yan pero halos lahat naman the same. Bigyan natin ang mabilis na ikot. Ito yung harap niya. Yan. Ang gilid. Naka-inverted port na siya. Pero hindi adjustable. Pero maganda yung design. At yung kanyang rim, 21 sa harap. Siyempre 1821 yan sa likod. Ang size nito ay yun. So 1.60 by 21. Yung gulong naman niya Yuansing na dual sport at ito ay naka 3.0 by 21. So maganda yan pang dual sport. Siguro mga 60-40% to. 60% road, 40% off-road. Ganun yung kanyang setup. Ito yung harap.
yung tangke nito 9 liters, so sakto pang long drive. Tapos ito yung handlebar nya, dito yung electric start lang sa kanan. So ito na yung bagong version, at syempre yung throttle nya. Then ito, ewan ko kung meron ito sa luma, meron siyang pad. Nilagyan ko nitong tie wrap kasi para hindi malaglag, at yung itong pinaka pad na to ay madaling matanggal. So mamaya punta natin yung gauge, pan gauge. Yan yung kanyang clutch, yan. Ito yung kanyang sensor. Ito yung sa kaliwang mga pindutan, ito yung sa ilaw nya. So auto headlight on na siya. Tapos ito yung, ay sorry, hindi pala auto headlight, na off pa rin ang ilaw. Ito yung pinaka ilaw, wala siyang park light. Tapos high. So baka magkamali kayo kasi itong kill switch dati sa dating model nandito yun sa kanan. Ito yung kill switch nya katabi nung ilaw. So pag nakailaw kang ganyan, baka magkamali ka. Pag napindot na yan, kill switch yan. At pag nagpapaandar kayo, titingnan nyo rin yung kill switch, baka naka-press to. So depress nyo lang ganyan, nakaangat para mag-on. Signal light, left and right, busina, at kanyang side mirror. Ang laki na side mirror at ang ganda. Hindi yan sasabit unless maarte ka, gusto mo ng mas maliit na side mirror or yung folding. Ito naman yung sa gilid nya. Yung upuan nya super lambot, komportable pati sa backride. At may parilya, may carrier. Ito pala yung kanyang makina. So 250cc ito, may CDI na nakalagay dito. And actually maganda yung pagkakadesign ng makina nito. May quality inspection pa siya dito na tag, kanina tinanggal ko lang eh. At yung kanyang ito yung salagay ng battery. Ito lang medyo puna ko dito. So may lagay ng battery medyo nakaangat, so gawa na lang ng paraan yan para hindi pasukong tubig. Yung kanyang gear level, shift gear level hindi pa siya folding, straight pa siya, pero okay naman yan. Then yung kanyang foot peg, syempre standard yan, folding. Tapos may mga parang spike parang ngipin para makapit ang boots at maganda pang tayuan. Ito naman kanyang footrest para sa OBR, at maganda nag-i-snap yan pag binalik nyo. Tapos kanyang kadena 520. So ang tatak nyan, yun nga lang yung sprocket set nya sa engine at saka sa likod. Hindi ko pa natitignan kasi ito bubuksan pa ito. And then ito walang halagay kung ilang teeth. So ganyan siya. So mamaya bibilangin ko na lang manually. And then dito naman sa likod, so sa likod nya, ito yung sinasabi ko, yung tambucho, naka-silencer na siya. Yung lagay ng tools, pero pag bumili ka nito, take note, walang tools. Yung mudguard, ganda oh. Monoshock, ganda rin ang monoshock nya. Chain cover and for standard. Yung kanyang likod naman na rim ay ito ay 2.15 by 18, at yung kanyang gulong ay 460 by 18. Yun zing din yan syempre. Ito yung kanyang knobs, yung daliri oh. Yan, ito
Ito yung likod. Ito yung sa likod na disc brake, naka dual caliper na siya, dual piston caliper. At ganun din naman yung sa harap. Medyo magalaw, hindi sigipan ko na lang siguro mamaya. At ito naman ang kanyang yung sa shock nya, yan, naka-linkage. So pag naka-linkage, syempre may nabibiling lowering kit niyan. Etong kanyang manifold, ang carburetor niya ang ganda, o laki, parang Navy. Hindi ko lang alam ulit, ito 30mm yata ito, PE30 yung model niya. Ito yung makina ulit. Tapos may lagayan siyang, mayroon siyang tinginan ng langis dito. Pagka tinilt niya yan, makikita niyo yung langis. Peg at yung kanyang brake lever standard lang. Meron siyang maliit na engine guard, kaso plastic, at hindi siya hard plastic, parang plastic lang talaga, pero at least okay na yan. And then yung tambucho nya, ito sabi ko, silencer, naka-silencer na siya, hindi siya maingay. And yung pansin ko lang dito, yung sa may gasolinahan nya, yung takip, pag tinanggal mo medyo mahirap ibalik, siguro kasi masikip pa at bago pa. And syempre yung panel gauge, ito yung makikita nyo sa panel gauge. So ito yung inyong speedometer, then yung tachometer, yung oras. So 2:26 PM na ngayon. Ganda nga, hindi ko na sinet to eh. At yung kilometers natin, ano po niya, 6 kilometers pa lang. Ito sa ano to, sa ito yung para sa battery. Yun lang so far. So pag kaliwa, kanan, at yung pagka naka-high, pagka inilaw mamaya yan. And tingnan nyo natin kung nagagalaw yung trip meter, odometer pala yung kanina. So tingnan natin yung trip meter. Ayun, so yung trip meter dito ang galaw sa kanan. Yan, so trip meter, odo, trip. Ito siguro sa oras to, yung sa kaliwa. Hard press, walang nangyari. Walang nangyari dito sa kaliwa. Siguro default na yung oras nito, siya na lang mag-a-adjust. Sound check naman tayo. So ayun, Microbike MX250 2023 model. Tag ko rin pala yung kanyang tire lock. So parang rim, harap at likod may tire lock yan. Tapos yung kanyang speedometer sensor nya, ito laser, hindi ko lang tawag dito,
pero search na lang natin. So tapos meron din siyang engine guard pero plastic. Palitan na siguro. Yung engine guard ng XR150 ko kasya naman. Yun na lang yung ilalagay ko.